contact number niyo po. Kunin ko lang ang number mo. Ako na lang tatawag sa'yo. Wala kasi kaming dalang phone ngayon eh. Okay ho. Tawag po kayo agad. Iginiya ko na si Rachel palabas ng klinika. Parang ayaw pa nitong umalis pero hindi naman kasi pwedeng magstay. Pagkalabas namin ay problemado na naman ang magandang dalaga na kasama ko. Ginoo, kaya mo pa ba maglakad pa uwi sa bundok? Tanong nito sa akin. Hindi tayo uuwi doon, Rachel. Mag-stay na muna tayo dito sa bayan. Saka na tayo bumalik kapag okay na si Alvin Maverick, aka Bunsoy. Halika, magsimula na tayo maghanap ng karton at pwesto. Wait, what? Awat ko dito. Sila Nanang at Tatang, ganun daw ang ginagawa nila kapag hindi sila agad nakakauwi. Naghahanap sila ng karton. Hindi natin gagawin iyon, Rachel. May pera ako. Magre-rent tayo ng bahay or hotel dito. Hinawakan ko na ang kamay nito. For now, kailangan muna namin makabili ng cellphone para magamit sa pag-contact sa clinic. Ito, brand new ho ito. Kailangan lang mabilisan na ibenta. Harang ng lalaki sa amin. Pas, may dugo-dugo pa. Tanggi ko na nilampasan ang lalaki. Nagtungo kami sa isang tindahan ng mga gadgets. Mahigpit kong hawak ang dalaga sa takot na baka mawala ito. Anong latest phone niyo rito? Tanong ko sa tindera. Ay, bossing, dikipad lang ho kami dito. Ito ho, maraming ringtone ito. Maganda ho ito. Ito naman po ay malakas ang flashlight. Sagot naman ng isa. Napakamot ako sa ulo dahil sa iniaalok sa akin. Kung gusto niyo ho na latest, sa kabilang tindahan ho kayo. Singit na isang customer kaya naman yun ang ginawa namin. Kaso wala sila yung latest talaga pero at least touchscreen naman. Nang makabili kami ni Rachel ay niyaya ko naman ito na maghanap ng matutuluyan. Ayaw mo ba talaga ng karton lang? Tahimik. Saway ko dito. Naglalakad kami patungo sa silid paupahan dahil hindi raw uso dito ang hotel. Yung hotel na pinagstayan ko ay malayo dito. Baka kapag kailangan namin bumalik kay Bunsoy ay matagalan kami. Pasok! Magiliw na ani ng ginang na nagbukas ng gate para sa amin. Kayo bang dalawang uupa? Dito kayo. Pumasok kami na hawak ko pa rin ang kamay ni Rachel. Sumunod kami papasok sa bahay nito. Agad ko nakita ang maaliwalas na sala. Malinis naman ang paligid at tahimik. Umakyat kami sa ikalawang palapag ng bahay at ang unang pinto na tumambad sa amin ang binuksan nito. Tuloy. Nakamamangha po. Napakaganda ng inyong tahanan. Puri ni Rachel sa matanda. Abay, ganoon talaga. Masipag kasi ang aking asawa kaya nakapagpatayo kami nito. Masipag bang yung asawa, inay? Napatingin si Rachel sa akin. Sino ang aking asawa, Ginoong Rafael? Mahinang tanong nito sa akin. Basta, sabihin mo na lang, masipag akong bumayo. Opo, masipag pong aking asawa na bumayo. Ha? Ani ng ginang. Kumikita kayo sa pagbayo? Opo. Napabungis-ngis ako sa kainakbayan si Rachel. Magkano ang bayad dito, Manang? Tanong ko para matapos ng usapan. 500 isang gabi. Dalawa kayo, di ba? Pwede rin kayong magpaluto ng pagkain sa akin. Basta bigyan niyo ako ng budget sa pagkain. Nagabot ako ng 3,000 dito. Ipaganda niyo kami ng pagkain. Kasama na rin dyan ang ilang araw namin pananatili dito. Tumango naman ang matanda at nagpasalamat. Naiwan kami ni Rachel sa salida. Ito ay excited na tinakbo ang higaan at babagsak na humiga. Napakalambot, Ginoong Rafael. Masayang ani to. Gusto mo ba na ganyan? Bibili kita pag uwi natin ng bundok. Talaga? Gusto ko yan, Ginoong Rafael. Galak na ani to. Magpahinga ka muna dyan. May tatawagan lang ako. Paalam ko dito. Agad namang tumango si Rachel saka ako lumabas. Mahabang katahimikan ang namayani sa kusina ni Manang Mercedita. Tinawag kami nito para kumain na. Excited pa si Rachel pero ngayon mukha na itong malapit ng umiyak. Tom, bakit ba nakalimutan kong sabihin kay Manang Mercedita ang dapat at hindi dapat na iluto? Ayun na nga, napasa po ako sa noo ko nang bumunghalit na nang iyak ang dalaga habang titig na titig sa dalawang mangkok kung saan ay magkaibang potahe ang makikita pero iisa ang may nasangkap. Rachel? Ginoong Rafael, yung kamag-anak na Bunsoy, Diyos ko, iniluto nilang kamag-anak ni Bunsoy. Si Manang Mercedita ay bagsak ang pangang nakatitig kay Rachel. Halata sa mukha nito ang labis na pagkabigla sa pag-iyak ng dalaga. Iyon pa namang iyak nito ay parang buong kabahayan ay magagambala sa labis na iyak. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha nito pati sipon ay tumulo na rin.
Ano nangyari? Nababahala na ring ani ni Manang Mercedita na umupo sa tabi ni Rachel. Manang, bakit niyo niluto ang kamag-anak ng bunsoy ko? Masama ang loob na tanong nito sa ginang na sa totoo lang ay wala namang kaalam-alam. Sinong bunsoy? Takang ani ng matanda. Yung alaga niya pong baboy. Singit ko sa usapan. Napatingin tuloy sa akin ang ginang na hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Yung baboy? Naku, ining kinakain naman kasi dito sa amin ang baboy. Marin ako napapikit. Hindi na dapat nito iyon sinabi. Mas lalo lang sumama ang loob na Rachel na tumayo na at iniwan kami sa kusina. Pakiligpit na po ito, Mana. Utos ko sa kamabilis na sumunod kay Rachel. Inabutan ko itong umiiyak sa kwarto kaya naman sumampa agad ako at niyakap ito. Huwag ka nang umiyak. Lambing ko rito. Baboy lang pero kung iyakan nito ay parang tao na iyon at sobrang sama ng loob nito. I understand naman kung yung alaga mo ba naman ang matagal mong nakasama eh. Hindi talaga maganda dito sa kapatagan. Malupit sila lahat dito. Dinig kong anito sa pagitan ng pag-atungal nito. I understand. Tahan ka na. Lambing ko dito. Ang sama nila, Ginoong Rafael. Humihikbing anito. Hindi na kami bati ni Manang Mercedita. Hindi naman kasi niya alam. Tahan na. Gusto mo ba lumbas na lang tayo para humanap ng pagkain? Tanong ko dito. Sige. Pinunasan ko ang luha nito. Do you know how to use this? Nagulat ako sa biglang pagsulpot ng bata. Nakupo ako dito sa gilid ng kalsada habang si Ginoong Rafael ay bumibili sa karinderya. Hawak ng batang isang tali at iniaabot iyon sa akin. Tinatanong niya ako kung paano iyon gamitin kaya naman hinawakan ko ang tali. Oo, nakangiting sagot ko dito. Really? Let's play? Masayang ani ng bata. Let's play jumping rope. Ngiting-ngiti na sabi ng bata. Jumping rope? Takang ulit ko. Jumping? Kapag batatalo na kailangang itali ito? Kailangan ba siyang hulihin? Parang kapag may sisiluin? Ganun ba yun? Sige. Agad akong tumayo. Pagkatayo ko sinimulan kong itali ang jumping rope at akmang sisiluin ang bata na hindi naman gumagalaw at akang nakatitig sa akin nang ibuto ko ang laruan. Nang masilo siya, tinila ko naman ang dulo para humigpit ang tali. Mommy! Takot na hiyaw ng bata. Natakot din ako kaya naman nabitawan ko ang tali. Napatakbo palapit sa amin si Ginoong Rafael na may bit-bit na supot ng pagkain. May lumapit na ginang na agad na tinanggal ang tali sa kanyang anak. Rachel, anong ginawa mo? Kakamot-kamot sa ulo na ani ni Ginoong Rafael sa akin. Sabi niya laro daw kami. Hindi nga lang siya tumalon. Akala niya siguro hindi ako marunong mansilo. Stop crying. Saway ng nanay sa bata. Rachel, hindi naman pansilo iyan. Jumping rope iyan. Mrs., pasensya na po. Hingim pa umanhin ni Ginoong Rafael sa ginang. May sira ba sa ulo yung babaeng yan? Pati bata pinapatulad? Hinila na ng ginang ang anak. Naiwan ang laruan nito na agad kong dinampot. Ganito yan. Ipinasa ni Ginoong Rafael ang hawak sa akin at pinakita kung paano iyon nilalaro. Tumangutango ako nang maunawaan ko kung paano nga ba iyon ginagamit. Nauunawaan ko na. Ngiti-ngiti na ani ko rito. Mali pala yung pagsilo na ginawa ko. Ay, nagkasala pa ata ako doon sa batang Ingles ng Ingles. Inihabol ni Ginoong Rafael ang laruan niya sa mag-inang palayo. Saka ako nito binalikan. Uwi na tayo, nagugutom na ako. Ginagap nito ang aking kamay. Bumalik kami sa bahay pa upahan ni Manang Mercedita. Dumiretso kami sa kusina at si Ginoong Rafael na naghain ng pagkain namin dalawa. Inataang langka at adobong sitaw. Sabi nito na inilapag sa lamesa ang dalawang ulam na binili nito. Humingi din ako ng sabaw. Bakit ko ba nakalimutan? Takang sumunod ang tingin ko rito nang itapon nito sa lababo ang sabaw. Ginoo? Sabaw pala iyon ng sinigang na baboy. Nakangawing anito. Nalungkot na naman ako. Kain na tayo. Udyok nito sa akin. Nang magsimula na kaming kumain ay kapwa kami natahimik. Gusto ko sanang yayain ito para puntahan sa bunsoy pero mukhang pagod na ang lalaki. Hindi pa kami nito nakapagpapahinga. Anong iniisip mo? Tanong nito sa akin. Gusto ko sanang puntahan sa bunsoy pero alam kong pagod ka na. Magpahinga muna tayo. Tapos bukas papasyalan natin siya. Sagot naman ito. Malawak naman ang pangunawa ko. Kailangan talaga ni Ginoong Rafael na magpahinga.
Hindi tulad ko na batak sa gawaing bukid kaya hindi iniinda ang pagod. Ako na ang naghugas ng pinagkainan namin habang si Ginoong Rafael ay tahimik na nakaupo at hinihintay akong matapos. Nang matapos ay niyaya na ako nitong maglinis ng katawan. Kumuha lang kami ng pamaliit saka nagtungo sa banyo. Ang banyo nila Manang Mercedita ay napakaganda. Ang linis tingnan sa loob. Ginoo, nasaan ang tabo? Tanong ko sa lalaki na nagsisimula ng maghubad. Hindi mo na kailangan ng tabo, Rachel. Pihitin mo lang ito. Nang pihitin ito ang hawakan ay pumatak ang tubig. Hala, ang galing. Napakahusay at nakakabilib. Napabungis-ngis ang lalaki sa sinabi ko. Tunay nakakabilib. Sa bundok ay kailangan mo pang magdasal para umulan. Dito, kailangan mo lang pihitin ang hawakan at uulan na. Dali-daling nagubad ako ng saplot at isinahod ang katawan sa ulan. May ganito rin ba sa iyong tahanan, Ginoong Rafael? Yes, may swimming pool din ako doon. Nakangiting-an ito na ngayon ay nakayakap na sa akin. Gusto mo bang magtalik tayo? Takang tanong ko dito. Hindi naman masakit ang aking kabibe. Pwede naman na itong magsabi sa akin. Kaso tinakpan nito ang bibig ko. Ano ka ba? Maliligo lang tayo. Baka may makarinig at mag-isip pa ng masama sa atin. Saway ng Ginoo. Maligo na tayo para makapagpahinga. Sineryoso na namin ang aming pagligo. Minsan nararamdaman ko sa aking pangupo ang kanyang penis, ngunit sabi niya nilalamig lang daw iyon kaya matigas. Pagkatapos maligo at makapagbihis ay tinungo na namin ang aming silid. Saka ko lang naramdaman ng pagod sa maghapon. Rest now, binibini. Malambing na bulong ni Ginoong Rafael sa akin. Medyo basa pa ang aking buhok na maingat itong tinutuyo. Hindi ko na kayang patagalin pa na dilat ang aking mga mata. Inaantok na talaga ako. Nagising ako na wala si Rachel sa tabi ko. Agad ako napabalikwas ng bangon. 6:00 pa lang ng umaga. Nasaan iyon? Agad ako lumabas at hinanap ito. Saan mo naman nakilala ang asawa mo? Nang lumabas ako'y nakita ko si Rachel sa umpukan. Sabog pa ang buhok nito at basta na lang inipit. Mukhang mahahanay pa ito sa mga marites ng lugar na ito. Hindi ko muna ito tinawag. Gusto ko ring marinig ang sagot nito. Nakilala ko po siya sa bundok. Abay dapat pala mamundok na lang kami para makatagpo din kami ng gwapong asawa. Kinikilig na ani ng isa. Pwede bang hiramin ang asawa mo? Tanong ng isa. Nagsalubong ang kilay ko sa tanong nito kay Rachel. Ang aking itak ay hasang-hasa. Nais mo bang makipagtunggali? Tanong ni Rachel na ikinatawa ko. Napalingon tuloy ang mga ito. Agad na tumayo si Rachel nang makitang ako ang may-ari ng tawang iyon. Nang makalapit ito'y agad kong kinabig ang batok nito at mariing inilapat ang labi sa labi nito. Nagtilian ang mga kasama nito kanina sa umpukan. Magandang umaga, Binibini. Magandang umaga, Ginoong Rafael. Baka nais mong ikubli ang iyong bakat. Sa tingin ko kasi ikaw ay kanilang pinagnanasaan. Nanulis pa ang uso nito sabay sapos sa aking pagkalalaki. Malamang kagigising ko lang at oo, gising din iyon na hindi ko naman pinansin kanina. Nanlaka mata ko sa ginawa nito. Shit, bakit ang hot nito habang nakikita ko itong territorial pagdating sa akin? Nasulyapan ko ang mga nasa umpukan ay pare-parehong bagsak ang panga. Rachel, halika nga muna sa loob. Napakamot sa ulong tinanggal ko ang pagkakahawak nito sa pagkalalaki ko. Saka inakbayan ito at iginiyang papasok. Nang makarating kami sa silid na inuupahan ay agad ko siyang isinandal sa pinto at nilamukos ng halik ang kanyang labi. Agad din itong tumugon. Nang maglayo ang labi namin ay hingal na tinitigan ko ito. Inosenteng nakatitig sa akin na maamo nitong mga mata. Hindi talaga naaalis ang pamilyar na pakiramdam habang nakatitig ako sa mga matang iyon. Ang iyong halik ay masarap na almusal sa umaga. Napabungis-ngis ako sa tinura nito. Cute. Ani ko na kinabig ito at niyakap. Habang magkayakap ay naigiya ko na ito patungo sa kama. Matibay ang papag na ito, Rachel. Pwede ba nating subukan? Ani ko nang maihiga ko ito. Maaari naman, Ginoong Rafael. Ang aking kabibi nahugasan ko naman na kaninang pagising ko. Malutong ang akin tawa. Tama iyan. Bukod sa halik na masarap na almusal, masarap din ang kabibing almusal. Nakangising ani ko rito saka iginiyang pabukaka ang hita nito. Kailangan mo lang pigilan ang iyong sarili na huwag mag-ingay. Bawal? Curious na tanong nito sa akin. Agad naman akong tumango. Bawal.
Nabasa ko sa karatula ni Manang Mercedita na bawal mag-ingay dito. Naiintindihan mo ba? Masunuring tumango ito sabay dampot ng unan at tinakpan ang kanyang mukha. Napabungis-ngis ako ngunit ang tingin na ibinabana sa gitna nito na ngayon ay nakalantad na dahil sa ginawa kong paghila sa suot nitong short. Rachel, bakit ganyan ang lakad mo? Takang tanong ni Manang Mercedita sa akin. Kalalabas ko lang, bagong ligo ako at maayos na ang suot na damit. Nakapagsuklay na rin ako at presentable ng ayos. Nagtalik po kasi kami ni Ginoong Rafael. Napasinghap ang mga ginang nakasama ko kanina sa umpukan. Ha? Iyan naman, hindi mo na dapat sinasabi iyan. Saway ng ginang. Mali po ba? Patawad. Ibahin na lang po natin ang salita. Ang kabibi ko'y sinundot ng sandata ni Ginoong Rafael, kaya ganitong aking lakad. Malutong ang naging tawa ng mga ito. May nagpaluan pa dahil tawang-tawa sila. Rachel! Narinig ko ang nananaway na tinig ni Ginoong Rafael. Lumapit ito't inakbayan ako. Ang palad nito'y dumiretso sa bibig ko na walang pinipigilan ako na dugtungan pa ang salita. Ikaw talaga kung ano-ano na lang sinasabi mo. Halika na at magtungo na lang tayo kay Bonsoy. Tagilid ang ngiti nito. Namumula ang pisngi kaya naman naisip ko na ito'y nahihiya. Nahihiya ka ba dahil malaki ang iyong penis? Tanong ko rito. Diyos ko, Rachel. Halika na nga. Hinila na ako nito paalis. Narinig ko pang napasinghap ang mga matatanda sa sinabi ko. Narinig ko pa ang mga ito na sabay-sabay na nagsabi ng, Sana all. Sana all, Rachel. Para mas lalo pang humina sa Bonsoy kaya hindi rin siya pwedeng ilabas nang nagpunta kami kanina sa klinik. Hindi raw pwedeng magstay kaya pinaalis din kami agad. Sinungitan na nga ni Ginoong Rafael yung babae pero wala din naman kaming nagawa. Rachel, nakapasok ka na ba sa mall? Tanong ni Ginoong Rafael sa akin. Mall? For sure hindi pa. Tara sa kabilang bayan, may mall doon. Ano ba yung mall? Tara para malaman mo kung ano ba ang mall. Ginagap nito ang aking kamay tapos nakipag-usap ito sa lalaki may-ari ng tricycle. Tara na. Yaya nito. Inilalayan niya akong makasakay saka kami umalis. Masikip sa tricycle pero ayos lang. Si Ginoong Rafael naman ang katabi ko. Panay-anling ako at unang pagkakataon na lumayo ako sa lugar na tanging kinasanayan ko. Nang marating nga namin ang sinasabi nitong mall ay parang bigla akong natakot. Maraming tao ang pumapasok. Ang gaganda ng kanilang kasuotan. Parang hindi ako nababagay sa lugar na ito. Halika na. Yaya nito sa akin. Nagbayad na rin ito sa driver kaya naman kailangan ko na talagang bumaba. Huwag kang matakot. Masaya sa loob. Udyok ni Ginoong Rafael sa akin. Huminga muna ako ng malalim bago tinanguan ito. Mahigpit ang hawak nito sa kamay ko. Ang pinto ng mall ay kusang bumubukas. Napakahusay! Galak na ani ko sa Ginoo. Mukhang sanay na ito kaya hindi na ito nag-react nang bumukas ang pinto ng mall. Nang makapasok kami nagtungo kami sa hagdan. Yung hagdan na umaandar pataas. Ginoo, halika na. Yaya nito sa akin. Ligtas ba iyan, Ginoong Rafael? Makakarating ata tayo ng langit niyan eh. Tumango naman ito. Baliw, sa second floor lang tayo makakarating. Natatawang anito. Naunang sumakay si Ginoong Rafael para ipakitang ayos lang ang sumakay sa ganoon. Kaya naman sumunod ako. Inubad ko muna ang tsinelas na suot ko na ikinangiwi ni Ginoong Rafael. Rachel, bakit iniwan mo ang tsinelas mo? Pataas na ang hagdan. Naiwan na ang aking tsinelas sa ibaba. Pero napakalinis ng hagdan, Ginoo. Paano kung marumihan ko? Hindi pwede ang magpaa dito. Narating namin ang tuktok. Ito ay sumakay na ulit sa pababang hagdan. Binalikan niya ang tsinelas ko tapos nang makuha niya ay sumakay ulit siya paakyat naman. Escalator ang tawag dyan. Para hindi ka mahirapan na umakyat gamit ang hagdan. Siguro, kung may escalator paakyat ng bundok, ay hindi na tayo mahirapang umakyat baba, no? You want? Aliw na anito. Pero umiling din naman ako. Imposible naman kasi na magkaroon ng ganoon. Ang taas kaya nung bundok nagpili. Hinawakan nito ang kamay ko saka kami naglakad. Huwag kang lalayo sa akin ha, baka mawala ka. Bili nito sa akin. Tumango naman ako sa takot na rin na mawala ay mahigpit ko ring ginagap ang kamay nito. Aliw na aliw ako sa magagandang tanawin. Ang gaganda ng mga damit at sapatos na nakikita ko. Tapos ang kulay-kulay pa.
Bumitaw ako kay Ginoong Rafael at ipinagpatuloy ang pagtingin-tingin. Nang gagapin nito ang kamay kong muli ay hindi ko ito pinansin. Aliw na aliw lang kasi talaga ako habang umiikot ang tingin sa paligid. Gusto mo ba nito? Nilingon ko sa Rachel para tanungin kung gusto niya ba ang damit. Agad na nagsalubong ang kilay ko nang makitang wala ito. Rachel! Mabilis na kumabog ang dibdib ko nang hindi ko na siya makita. Mabilis ako naglakad. Nagpalingalinga para hanapin ito kaso hindi ko ito nakita. Hindi ko dapat binitawan ang kamay nito. Rachel! Sigaw ko. Napapatingin na ang mga tao sa akin but I don't care. Nawawala si Rachel. Baka natatakot na iyon. Sir, may problema po ba? Tanong ng security na lumapit sa akin. My girlfriend! Hindi ko makita ang girlfriend ko! Si sir naman, kinabahan naman ako. Kala ko naman anak niyo na ang nawawala. Natawa pa ang guard. Ano nakakatawa? Inis na tanong ko rito. Sabay tali ko dito. Kailangan kong hanapin ito. Ay miss, nasan yung girlfriend ko? Takang-ani ng lalaki sa akin. Kanina pa kami naglalakad nito. Hindi ko nga alam kung bakit ito na ang may hawak ng kamay ko. Nasaan si Ginoong Rafael? Balik kong tanong sa lalaki. Hindi ko yun kilala. Nasaan yung girlfriend ko? Takang-ani ng lalaki. Hindi ko alam. Hindi ko naman kilala yung girlfriend mo. Nanunulis ang usong ani ko rito. Napakamot ito sa ulo na basta na lang akong tinalikuran. Hoy, ibalik mo ako kay Ginoong Rafael. Tawag ko dito. Ano bang alam ko sa ganitong lugar? Nasaan ba kasi yung Ginoo ko na iyon? Sinubukan kong sundan ang lalaking humawak sa akin kanina. Masyado kasi akong nalibang. Ngayon ay hindi ko na alam kung nasaan na ako. Hindi ko na malaya na umiiyak na pala ako. Hello? Hinarang ako ng isang bata. Bakit ka umiiyak? Nawawala ka rin ba? Nawawala ka rin? Umiiyak na tanong ko dito. Oo, nawawala din ako pero hindi ako umiiyak. Sabi ni Mom, may go lang daw ako sa guard or mag-ask ng help sa iba kapag kailangan ko ng tulong. Halika, sama ka sa akin. Iginiya niya ako patungo sa isang lalaki na nakakulay puti. Kumihikbi pa rin ako habang kausap nito ang lalaki. Tapos sinila na naman ako nito pasunod sa lalaking kinausap niya. Maya-maya pa inarating namin ang isang estasyon na kung saan nagsasalita ang mga taong nakaupo roon. Ikaw na mauna, tawagin mo yung kasama mo tapos sabihin mo nandito ka. Utos ng batang kasama ko. Hello? Kusang huminto sa paghakbang ang paa ko nang marinig ko ang tinig na iyon. Ginoong Rafael! Napahikbi pa ito, tanda na takot ito. Rachel? Usal ko sa pangalan nito. Puntahan mo ako dito. Natatakot ako. Napakamot ako sa ulo pero napanatag na rin ang dibdib. Lumapit ako sa guard para tanungin kung saang floor ko sila matatagpuan. Saka ako lakad takbong nagtungo doon. Tapos na itong magsalita, nakaupo na ito sa sulok. Ang ulo ay nakayukyuk sa tuhod nito. Para itong kawawa sa ayos nito ngayon. Nang magangat ito ng tingin ay mas lalong binalot ng awa ang puso ko nang makita ko sa mga mata nito ang labis na galak na makita ako. Halos pagapang pa ito na lumapit dahil waring nangihinapan tuhod. Dala siguro ng takot dahil nagkahiwalay kami. Ikaw yung kasintahan niya? Ako po si Angel. Huwag mo na po siyang bibitawan, kuya. Nakangiting ani ng bata na ngayon ay nilapitan na isang babae at agad na niyakap. Siguro'y nawala din ito. Ginoong Rafael! Tana, nandito na ako. Stop crying, binibini. Bulong ko dito. Nagpasalamat ako sa mga tumulong dito. Sakay giniya si Rachel patungo sa bench. Inilalayan ko itong maupo muna. Tana, alo ko dito. Takot na takot ako, Ginoong Rafael. Hikbing ani to. Yun kasing lalaki, ang tagal namin naglakad. Akala ko ikaw may hawak ng kamay ko tapos hindi pala. Waring nagsusumbong na ani to. Napabuntong hininga ako at muling kinabig ito at mahigpit na niyakap. I'm here now. Huwag mo akong iwan, Ginoong Rafael. Ayoko nang maiwan. Hindi kita iiwan, kaya tahan ka na. Ayoko na dito, hindi masaya dito. Dala siguro ng takot nito kaya nasabi nitong hindi masaya. Kaya naman inalalayan ko na siyang tumayo. Sige, alis na tayo dito. Mas mahigpit na ngayon ang hawak ko dito. Naglalakad na kami palabas ng mall. Maalala kong kailangan ko magpunta ng banyo. Rachel, halika, punta lang tayo saglit sa CR. Hinila ko itong muli patungo sa restroom. Dito ka lang, huwag kang aalis.
Mariimbilin ko dito. Hindi naman kasi ito pwedeng pumasok sa loob. Hindi ko siya pwedeng isama. Parang batang mabilis itong tumango sa akin. Kumalik pa ako sa pisngin nito saka tumalikod na para pumasok ng banyo. Ashley! Ginagap ng babae ang kamay ko. Takang pinagmasdanin ko ito. Ang ganda-ganda nito. Hindi po ako si Ashley. Umiling ako. Baka mamaya hilahin na naman ako tapos malalayo na naman ako kay Ginoong Rafael. Hindi mo ba ako nakikilala, girl? It's me. Muli akong umiling. Hindi po. Ako po si Rachel ng Bundok Nagpili. I know it's you. Ginagap nito ang kamay ko na waring may nais tingnan doon ngunit mabilis ko iyong binawi. Hindi kita kilala, Ale. Huwag mo kong hilahin dito. Baka mawala na naman ako. Baka mag-alala ang asawa ko. Bagsak ang panga ng babae na waring hindi ito makapaniwala sa naririnig niya sa akin pero hindi. Hindi ako magpapauto. Baka mamaya magalit na si Ginoong Rafael kapag nawala pa akong muli. Ikaw si Ashley. Rachel nga, ang kulit mo naman. Nakasimangot na ani ko rito. Napabuntong hining ang babae at tumango na lang. Nang tubalik ko dito ay pinanood ko lang ang pag-alis nito. Nang bumalik si Ginoong Rafael ay agad ko siyang niyaya na umalis na. Hindi ko na nga napansin na nagugutom na ako. Narinig lang ng Ginoong katabi ko ang tunog ng tiyan ko. Tara, kain muna pala tayo. Yaya nito sa akin. Baka baboy na naman. Tanggi ko. At least sa Bundok Nagpili puro gulay ang inihahain ko roon. Dito sa Kapatagan ay mga kaawa-awang baboy ang madalas nilang iniuulam. Manok dito. Yaya nito sa akin. Pumasok kami sa Mang Inasal. Oo, nabasa ko lang. Mas lalong tumunog ang tiyan ko. Gutom na nga talaga mga alaga ko sa tiyan. Pinahanap na niya ako ng bakanteng upuan habang siya'y pumipili ng o-orderin niya. Umupo ko sa pang-apatan. May isa ng ali na nakaupo roon na takantaka sa biglang pag-upo ko. Pasensya na po. Nakalapit agad sa Ginoong Rafael at inalalayan ako makatayo sa kaiginiya sa bakanteng pwesto. Bawal ba doon sa ali? Tanong ko kay Ginoong Rafael. Bawal, dyan ka na. Bili nito saka mabilis na tumalikod. Pagkatapos nito sa pila ay bumalik din agad dito sa akin at umupo sa pwesto ko. Ilang rice ang kaya maubusin? Tanong ni Ginoong Rafael sa akin. Kalahating kilo. Napangawi ito. Binibini, baka malugi naman ang mga rice na tulad nito kung ganoon karami ang kakainin mo. Natatawang anito sa akin. Nang dumating ang pagkain namin ay pinagmasdan ko ito kung paano ang gagawin. Kalamansi tapos sili. Inilagay sa sausawang toyo tapos dinurog ang sili. Manghang ba ito, Ginoong Rafael? Tanong ko sa inilapag nitong lalagyan na may likidong parang mukhang maanghang. Nope. Oil iyan. Ilagay mo sa kanin. Mabilis namang sinunod ko ang utos nito. Isang kanin? 2? 3? Si Ginoong Rafael ay tapos nang kumain. Pagkatapos ng 2 kanin, ako naman ay mukhang plano ng tumambay nang nagbibigay ng kanin sa tabi ko. Ang galing dito, ang bait nila. Nagbibigay sila ng kanin kahit ilan pa ang gusto mo. Panlima mo na iyan, baka naman masobrahan. Nag-aalalang ani ni Ginoong Rafael. Ginoo, gusto ko pa. Nakangiting ani ko sabay higop sa sabaw. Napabungis-ngis na tumango na lang ito. Nang pang-anim na sandok na ng kanin at naubos ko'y umayaw na ako. Busog na ako tapos gusto ko na lang humiga para matulog. Bigla akong inantok eh. Tara na? Tanong ni Ginoong Rafael. Tumango naman ako dito. Naghugas muna kami ng kamay saka umalis na ng mall. Gusto pa nga raw sana nitong mamili kaso nakita ko ang mga presyo kaya hinila ko na siyang paalis. Sumakay ulit kami ng tricycle pabalik sa Malaya Market. Balik na tayo sa bahay ni Manang Mercedita? Tanong ni Ginoong Rafael sa akin. Mabilis naman akong tumango dito. Parang naubos ang lahat ng lakas ko tapos gusto ko na lamang matulog. Pagdating sa bahay ni Manang Mercedita ay agad kami nagtungo sa silid at nagpahinga. 4 p.m. nagising kami ni Ginoong Rafael dahil sa lakas ng tugtog. Para ding magigiba na ang bahay dahil sa nililikang tunog ng kung ano ba iyon. Dammit! Reklamo na lalaki sa akin tabi. Ginoo, anong meron? Tanong ko dito. May nagvi-video okay, Rachel? Hinila ko nito sa kaniyakap. May magandang balita na sa kalagayan ni Bonsoy. Yun ang sinabi ng binata sa akin kagabi. Kaya naman maganda ang gising ko kahit pa napuyat kami.
Naghihilig pa ito kaya naman lumabas na ako para magbanyo. Pagkatapos magbanyo at maghilamos ay bumalik ako at nagsuklay saka iniipit ang buho ko. Hindi raw ako dapat na lumalabas na hindi pa nakakapagsuklay. Kaya naman inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas. Good morning, Rachel. Bati ni Manang Mercedita sa akin. Magandang umaga rin po, Manang. Nakangiting bati ko rito. Ano pong ginagawa ninyo? Takang tanong ko sa kanila. May kasama pa itong dalawang babae. May mga pera sa harap nila tapos may baraha na hawak-hawak ang mga ito. Tong, it's ito, Rachel. Marunong ka? Tanong ng matanda. Hindi po. Nakangiting sagot ko saka umupo sa tabi nito. Parang ansaya kasi ng laro nila tapos nagkakapareha sila. Gusto mo turuan kita? Agad naman akong tumango. Pinanood ko ang laro nito. May mga salita itong ginagamit kapag nabubuo niya ng 4 na baraha na pare-pareho pero magkakaiba ang kulay. Mayroon naman iyong sunod-sunod na agad ko namang naunawaan. Naiihi ako. Ikaw na munang humawak ng baraha ko. Dali-daling tumayo si Manang Mercedita at ipinasa sa akin ang baraha. Hindi ba magagalit ang asawa mo? Tanong ni Manang Sol. Nakakagalit po ba ang paglalaro ng baraha? Bakit po kayo naglalaro? Takang tanong ko sa mga ito. Sa amin, sanay ng asawa namin. Sa'yo? Hindi ko po alam. Amin ko sa mga ito. Iniisip na talaga nilang asawa ko sa Ginoong Rafael. Sabi naman ni Ginoo ay ayos lang iyon. Madali lang pala iyong laruin. Puro kabig ang nangyari. Dumami ang pera ni Manang Mercedita sa harapan ko. Rachel? Isang malamig na tinig ang tumawag sa pangalan ko. Hindi iyon multo kung hindi ang aking iniirog. Ginoong Rafael! Masayang ani ko rito. Tingnan mo ang dami ng pera ni Manang Mercedita. Nanalo kami. Galak na ani ko. Sa lubong ang kilay nito na waring hindi natuwa. Sugal iyan, Rachel. Sino nagturo sa'yo? Galit na ito. Takot na napatingin ako kay Manang Mercedita na kababalik lang. Agad kong iniabot dito ang barahe niya at agad na tumayo. Mga manang, nagalit po siya. Nanunulis ang usong ani ko saka paawang sinulyapan si Ginoong Rafael. Hinawakan nito ang kamay ko saka ako hinilang papasok. Paparusahan kita. Seryosong ani ng Ginoo.